Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Joey Di Bebre every other day. Sabi niya, instead she opted to sell it. So ano yung she? Itong she pala si Madam Hanilet Abansinya at ang opted to sell it, yung bahay daw na tinirhan o basta bahay ni PRRD sa Davao City, decision daw ni Ma'am Hanilet na ibebenta ito. So, nasyak ako. Hala, totoo ba ito? So, ito si Joey Di Bebre, isinare lang niya yung post ni Dare to Us tungkol sa kahalagaan na ma-preserve yung bahay na yon. Tapos, may interview si BP Sara na i-open sa public para ang taong bayan mamulat sa anong klaseng buhay meron si PRRD. So basahin ko muna itong post ni Dare to Us. There was a recent interview of BP Inday Sara Duterte na sinabi niya that she asked Miss Hanilet to open their house to the public, yung bahay nga ni Tatay Dugong, para makita ng mga tao kung saan kumain, natulog si PRRD. Sana masave ang bahay. Sana may mga magagandang loob to preserve the house. City government, excuse me. Sana ma-preserve the house. City government of Davao, may pwede po bang gawin dyan? Okay, so agree ako dito kay Dare to Us na i-open sa public, and I believe open naman sa public. Naging tourist spot na ngayon sa Davao City, ang daming namamasyal doon. Iba't ibang mga kababayan, iba't ibang panig ng Pilipinas, taga-abroad. Ako, napuntahan ko na yun nung I think 2017 or 2018. Nabigla nga ako. Halos hindi ako makapaniwala na ganun lang kasimple ang tirahan ng matagal na mayor ng Davao City, and by that time, presidente na siya. Sabi ko, ibang tao itong si Tatay Digong. Kaya lalo akong bumilib sa kanya nung makita ko ang kanyang bahay. Okay, so punta tayo doon. Wala akong narinig tungkol sa desisyon ni Ma'am Hanilet na ibenta. So, nagbasa ako sa mga comments, ano? Nagbasa ako sa comments. Totoo pala na mayroong statement si Ma'am Hanilet na ibenta. According to comments. So, bakit naman kaya ibebenta? So, medyo may pag-aaway na naman sa mga comments. Ayoko na lang magano. Ito lang masasabi ko na I respect the decision of Ma'am Hanilet. May rason sila. And I believe na pag-usapan nila yan ni PRRD. Hindi, naniniwala ko na hindi magde-decide si Ma'am Hanilet ng gano'n na ibebenta na walang basbas si PRRD. Kasi kahit hindi sila kasal, kaya lang nakita ko yung matagal na nilang samahan, nandun yung magandang relasyon nilang dalawa. Kaya ako, ire-respeto ko na lang kung tuluyan ng ibenta, but ito ang nakikita ko. Maswerte kung sino yung bibili. Sana, ipagdasal na lang natin kung matuloy na ibenta. May nabasa pa akong comments. May nag-suggest na, ano kaya kung tayo na lang mga DDS magtulungan? Mag-chip in lang tayo. Ipakita natin ang pagmamahal natin kay PRRD hanggang mabuo natin yung amount. Then
tayo na lang bibili, mga nagmamahal kay PRD, tapos i-convert into a museum para for generations to see. Di ba? Ang gandang idea. Kailang problema, sino ang magsisimula nun? Ako, pag may magsimula yan, mag-donate ako ng pera para makatulong na mabili man yung bahay, kailang hindi masira o basta yung kakaiba kasi ang mensahe, yung lifestyle ng isang presidente. Mapapahanga ka talaga sa buhay ni PRRD pag makita mo kung saan bahay siya kumain, natulog, napakasimpleng bahay. So, ito, kung may makabili man na iba, baka ito, opinion ko lang ito baka ang isang usapan dyan is yun, i-preserve. Kung ako ang makabili, example, mayaman ako ang makabili, nako, i-preserve ko yan, gagawin kong museum, pwedeng libre, pwede rin magpabayad, something like that. Kasi marami future generations. Ako nga, naisip ko, bago nila may benta, dadalhin ko ang aking mga anak, mga apo. Pupunta kami sa Davao City para makita nila. That will, para ma-inspire ang next generation na dapat sundin natin ang apak ng ating Tatay Digong. Living simple lifestyle. Yan ang tatak leadership ng Duterte. So, ito, magbasa lang ko sa mga comments. Pwede ba daw bilhin ng Davao City Government? Itong mga comments na nababasa ko, hindi pwede dahil may conflict of interest. Dahil ang magiging acting mayor, si Mayor Baste, tatay niya yung may-ari. Mahirap, hindi pwede. Pwede daw, may bibili. Third party, private individual or ano. Tapos mamaya, i-donate niya sa City Government of Davao. So, dahil donation, wala na, magiging museum. Baka ganun. Sana nga ganun, ibebenta sa isang malapit na kaibigan ng mga Duterte. Tapos, so wag kayong mag-alala. Irespeto natin ang desisyon ng pamilya Duterte kung ituloy nilang ibenta. Basta, I believe, hindi yan mapapabayaan. Magiging museum yan for future generations to see. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya sa pamarosin. Ikaw rin.